Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico-Fort. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Pilipinas ang oras, alas 7:08 ng umaga. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, 23 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ako po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Dito sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, panibagong bagyo, tinayang papasok sa Pilipinas bukas. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Higit 80 lugar na sa ilalim ng state of calamity dahil sa habagat at magkakasunod na bagyo. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nationwide school safety drill kasado sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. 155 kumpanya pinagpapaliwanag kaugnay ng mga basurang plastik. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Department of Health iniulat ang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Presyo ng mga produktong petrolyo muling tataas sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, 3 bagyo ang patuloy na binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang Typhoon Saudel na nasa 2,255 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 155 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 215 kilometro bawat oras. Inaasahang papasok ito sa PAR bukas at papangalan ng Obet. Mababa ang posibilidad na maglandfall ito pero inaasahang palalakasin ang habagat na posibleng magdulot ng mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Nasa 565 kilometro naman hilaga ng Itbayat, Batanes ang Tropical Depression Gayneri na dating bagyong Neneng. Taglay nito ang hangin na 55 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Ang isa pang Tropical Depression na mataan sa layong 1,205 kilometro silangan ng Eastern Visayas. May lakas ito ng hangin na 55 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometro bawat oras. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Umabot na sa 89 ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa higit 2 milyong pamilya o 7.4 na milyong individual ang naapektuhan mula sa Regions 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, CAR, NCR at Mimaropa. Umabot na rin sa higit 2,300 bahay ang napinsala, kung saan higit 2,000 ang bahagyang nasira at nasa 300 ang tuluyang nawasak. Tinaya naman sa 4.7 billion ang pinsala sa infrastruktura at 1.7 billion sa agrikultura. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nasa higit 7 milyong tao o higit 2 milyong pamilya ang apektado ng habagat at nagdaang mga bagyong Luis at Maymay, batayan sa NDRRMC.
Batay rin sa pinakahuling datos, 29 na ang bilang ng mga nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala pa rin dahil sa masamang panahon. Nasa 40,600 tao o 11,900 pamilya ang kasalukuyan pa rin nananatili sa mga evacuation center. Umabot naman sa 4.7 billion ang pinsala sa infrastruktura at 1.7 billion sa agrikultura. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sumampa na nga sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang pinalakas na hanging habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabilang sa mga apektado ang higit 51,000 magsasaka habang napinsala naman ang nasa higit 41,000 ektarya ng taniman. Dahil dito pumalo na sa higit 44,000 metriko tonelada ng mga pananim ang nasira. Kabilang sa mga apektado ang Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ibang balita, kasado na ang nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Martes, August 25. Kasunod ito ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante kabilang ang gunman. Isasagawa ang drill alas 9 ng umaga sa lahat ng pampubliko at pribadong elementary at secondary schools sa buong bansa. Ayon kay Education Undersecretary at Chief of Staff Fatima Panuntongan, kailangang magsagawa ang bawat paaralan ng drill batay sa kanilang localized contingency plan para sa mga insidenteng may aktibong pag-atake. Inatasan din ang mga paaralan na bumuo, magsuri o mag-update ng kanilang contingency plans para matiyak ang maayos na pagtugon sa ganitong uri ng emergency. Ang aprobadong contingency plan ay dapat ibahagi sa local government units, Philippine National Police at Parent-Teacher Associations para mapalakas ang koordinasyon at paghahanda. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Itinalagang bagong pinuno ng National Capital Region Police Office si Police Brigadier General Christopher Abrahano kapalit ng magreretirong si Police Major General Anthony Aberin. Batay sa General Orders na may petsang August 22, magsisilbing officer in charge ng NCRPO si Abrahano epektibo ngayong August 23. Miyembro ng PNP Academy, kaagapay class of 1996, nagsilbing Regional Director ang General sa Northern Mindanao Police, Northern Mindanao Police Regional Office 10. Saglit din siyang naging leader ng Criminal Investigation and Detection Group sa ilalim ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kinumpirma naman sa DZRH ni PNP Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na gagawin ang turnover kay Abrahano ngayong linggo ng umaga matapos ang higit 1 taong serbisyo ni Aberin sa seat of power. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nag-issue ng show cause letters ang Department of Environment and Natural Resources sa 155 kumpanya na bigo umanong ma-recycle ang kanilang plastic waste. Kasunod ito ng pagdeklara ni DPWH Secretary Vince Dizon na may garbage crisis sa bansa dahil sa maladagat na basurang tumambad kasunod ng halos 1 linggong pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinitingnan na ng DNR kung sumunod ang mga kumpanya sa Extended Producer Responsibility Law. Saad ni Castro, sa ilalim ng EPR law, responsibilidad ng mga kumpanya na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste at kung hindi susunod ay posibleng magmulta ng milyon-milyong piso. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas.
Nararamdaman na ng kagawaran sa kalusugan ang unti-unting pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng isang linggong baha epekto ng habagat. Sinabi sa DZRH ni Health Secretary Edwin Mercado na maaaring maramdaman ang mga sintomas ng sakit sa loob ng 5 hanggang 15 araw. Kaugnay nito, binanggit ni Mercado na nagbukas na ng fast lanes ang DOH sa lahat ng pagamutan para maprioridad ang mga may sakit na leptospirosis. Nagpakalat na rin anya sila ng rapid response teams na sasadyaing magtungo sa mga binahang lugar para magtayo ng help desk. Maynila, ito ang Pilipinas. Inaasahang sisipa muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa trading sa pandaigdigang merkado, tinayang tataas ng 2 piso at 23 sentimo ang kada litro ng diesel. Maaari namang tumaas ng piso at 50 sentimo ang kada litro ng kerosene, habang piso at 40 sentimo kada litro sa gasolina. Ang muling pagsipa ng oil prices ay bunsod ng nagpapatuloy pa ring tensyon sa gitnang silangan. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 7:19 ng umaga.